Kahit pansamantalang naudlot ang isa sa pinaka-inaabangang rematch sa kasaysayan ng boxing, hindi pa rin nawawala ang respeto at paghanga ng isa sa pinakamahuhusay na defensive fighters sa lahat ng panahon para sa ating pambansang kamao. Ang usap-usapan sanang mega rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. na inaasahang magaganap ngayong Setyembre ay pansamantala munang na-postpone. Ngunit sa gitna ng mga espekulasyon at kawalan ng katiyakan, isang pahayag mula kay Floyd Mayweather ang muling nagpaalala sa buong boxing world kung bakit espesyal ang pangalang Manny Pacquiao. Sa pinakahuling panayam ng fight hype kay Mayweather, walang pag-aalinlangan nitong inilarawan si Pacquiao bilang isang napakagaling na fighter, isang tunay na alamat ng boxing, at isang siguradong Hall of Famer. Para kay Mayweather, hindi aksidente ang mga nakamit ni Pacquiao. Ayon sa dating pound-for-pound king, ang Pilipino ay pinagpala ng pambihirang talento, isang kakaibang kombinasyon ng mabilis na paa, nakakagulat na hand speed at knockout power na nagbigay sa kanya ng kakayahang talunin ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa sport. Ngunit kung talento ang puhunan ni Pacquiao, iba naman ang sandatang nagdala kay Mayweather sa tuktok ng boxing. Para sa Amerikanong kampiyon, ang kanyang tagumpay ay nakasalalay sa kanyang mataas na boxing IQ, pagiging maingat at kakayahang gawing parang laro ng chess ang bawat laban. At dito nagiging mas kawili-wili ang kwento. Ayon mismo kay Floyd, sa tuwing magtatapat sila ni Pacquiao sa ibabaw ng lona, may dalawang posibilidad lamang. Maaari itong maging isang matinding digmaan ng suntukan, o kaya na may isang komplikadong chess match kung saan bawat galaw ay may katapat na sagot. At sa kabila ng pagka-postpone ng rematch, nilinaw ni Mayweather na naniniwala pa rin siyang matutuloy ang laban balang araw. Sa ngayon, ang kanyang prioridad ay ayusin muna ang mga problemang kinakaharap niya, partikular ang kanyang nakanselang exhibition fight sa Greece. Samantala, habang pinag-uusapan ng mga alamat ng boxing, isang bagong drama naman ang umiinit sa kampo ng dating 3-division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Tila may isang taong gustong balikan ang nakaraan at ang pangalang iyon ay si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions. Matatandaan na matapos ang impresibong 4th round knockout victory ni Casimero laban sa dating 2-division world champion na si Luis Neri, muling umingay ang pangalan ng Pinoy knockout artist sa international boxing scene at tila hindi ito nakaligtas sa radar ng kanyang dating Japanese promoter. Ayon sa mga ulat, pasimpleng nakipag-ugnayan si Masayuki Ito sa ilang malalapit na tao sa kampo ni Casimero sa Japan upang kamustahin ang kalagayan ng angas ng Pinas. Alam kasi ni Ito na nagtapos na ang mahigit 3 at kalahating taong kontrata ni Casimero sa Kameda Promotions. Marahil ay umaasa siya na may pagkakataon pang muling makuha ang serbisyo ng isa sa pinakamakulay at pinakamapanganib na Filipino fighters sa kanyang henerasyon. Ngunit may isang problema. Kanina lamang ay kinumpirma mismo ng Team Casimero member na si Popsi Cultura na nagalok nga daw si Masayuki Ito kay Cuadro Alas na bumalik sa kanilang kampo. Subalit ang naging tugon ni Casimero ay maikli, diretso at walang pag-aalinlangan. No, thank you. Masaya na ako ngayon sa Kameda Promotions. At para sa maraming boxing fans, hindi na ito nakapagtataka. Kung babalikan ng kasaysayan, hindi naging maganda ang naging paghihiwalay ni Casimero at Masayuki Ito. Matapos mag-overweight si Casimero sa laban kontra kay Saul Sanchez, naging lantaran si Ito sa kanyang pagkadismaya. Sinabi pa niya noon na wala umanong magandang naidulot sa kanya si Casimero, kundi problema at sakit ng ulo. At dito mas lalong kapansin-pansin ang pagkakaiba ng naging pagtrato ni Koki Kameda. Kahit nakaranas ng pagkatalo si Casimero kay Kinusuke Kameda, hindi iyon naging dahilan upang talikuran siya ng Kameda Promotions. Sa halip, nanatili ang kanilang suporta sa Pinoy knockout artist.